Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha, marami ngayon ang nagsabi na spotted nila si Ma'am Catherine na kasama si Sir Alden sa pagja-jogging. Kasi kung nakita niyo po sa inyong screen, sa video mga kasambreros, nung time na, alam ko the other day pa ito, ay itong babae na naka-cap mga kasambreros, tapos parang may ano siya sa kanyang bunganga, no? Ito po ay si Ma'am Kim Chu, kasi marami nagko-comment kung si Catherine ba ito, no? Spotted si Catherine mga kasombreros. Kasi mahaba yung hair, tapos parang pag nakatagilid talagang parang si Ma'am Catherine. Pero ito po ay si Ma'am Kim Chu mga kasombreros, no? Na nakakap na syempre na support sila kay Sir Alden sa kanyang advocacy na pagtakbo. Hindi lang dito spotted si Sir Paulo Avellino kasi parang hindi yata siya kasama dito. Hindi, ito, nasa tabi niya actually, naka-cap din po, naka-sombrero, at saka may shades din po sa taas ng kanyang cap mga kasambreros, at saka naka-black din po na damit si Sir Paulo Avellino. So pero no, kagaya ng na-mention ko dun sa isa kong vlog, si Ma'am Catherine ay nagja-jogging, tumatakbo mag-isa mga kasombreros kung may vacant time po siya. Pero hoping and praying na magkasama ang dalawang ito habang nagja-jogging, pero duda po ako kasi nga iniwasan nila ang magulo at saka kakalat na naman sa social media mga kasombreros. And then ito na nga, no, ang pasabog ng Cosmopolitan ngayong buwan ng May. Ang dalawang reyna ay nagsama sa isang cover mga kasombreros. May pa-teaser sila actually today, no, May 1, 2025. Kakapost lang po ng Cosmopolitan magazine sina Ma'am Nadine Lustre at saka si Ma'am Catherine Bernardo, no. Itong may tattoo ay si Ma'am Nadine Lustre mga kasombreros. Mas parang 'di ba morena din si Ma'am Catherine, morena din si Ma'am Nadine Lustre, pero mas morena talaga si Ma'am Nadine Lustre kasi nga mas brown or mas matapa ang kanyang skin pigments mga kasombreros. Nag-science medical tayo dito. So yun, naabangan natin ito, yung cover ng Cosmopolitan na sikat na magazine mga kasombreros, lifestyle magazine dito sa ating bansa. And then ito, no, kanina si Pops Alden ay kumapasabi niya dito sa kanyang caption ay laboring Labor Day, no, kasi Labor Day ngayon. Tapos siya naman ay at ang kanyang team ay nagbabike mga kasombreros sa loob ng gym. So hindi mo na sila parang dito yung kanilang workout time. Tapos lumalabas sila sa kanilang para hindi magkaroon ng spasms or mag-cramps mga kasombreros ang kanilang mga muscles, ganon. Kasi kapag andun na sa labas ay talagang todo-todo na ang kanilang pagbibisikleta kasi may goal sila na kung ilang kilometro ang kanilang sa cycle or ibabike mga kasombreros. So dito naka-white naman yung outfit ni Box Office King. At saka nagpapawis, no, mga kasombreros. Syempre flex ang kanyang kulnago na kulay white mga kasombreros. And then so yun, no, and then next item natin, si Pops Alden talagang healthy lifestyle mga kasombreros. Tapos yun, yung kanyang saan bang next ko dito. Ayun, so habang sila pala ay nanonood dito ng habang sila ay nanonood ng parang parehas ng kanilang ginagawa na nagbabike din po mga as a sort of inspiration, laboring on Labor Day, no, kasama ito na Prince Vermas and the rest of the gang kasombreros. And then ito, yung fun run nila sa May 11 mga kasombreros. Ang bilis ng panahon, no, parang March, April, tapos May na, malapit na yung tapos election na rin. Lights Camera Run, parang meron silang mga t-shirts na kumapaangkop dun sa kanilang events, like sa Race Babe, yung itong singlet na t-shirt mga kasombreros, number 2. Number 3 nila is finisher shirt, tapos meron din itong finisher medal, of course yung mga items na gagamitin, tsaka loot bag mga kasombreros. So ang amounts ng registration sa 3-kilometer run
Meron silang 900 pesos na registration fee sa 5-kilometer run, 1,000. Sa 10-kilometer, 1,400. Sa 16-kilometer, 1,600. So, yun po mga kasambreros. So, sana supportahan din natin. At saka maraming kumbaga pa sponsors din po, no? May BDO, may Gatorade, may Century Tuna. Tapos yung Mole Fund, of course, na kung saan mapupunta ang kanilang proceeds, mga kasambreros. And then ito nag-throwback, no, ang isang Cathin admin na ma-picture si Pops Alden last year kasi May 1, no, Labor Day niya ito pinost, mga kasambreros, na kung saan si Pops Alden ay merong glasses, no, bata-bata pa si Pops Alden, tapos yung naka-sundalo attire siya, mga kasambreros. Tapos naka-doktor attire siya, no. Ginagawa niya yung previous niya na kumbaga pa movie, mga kasambreros, or tawag dito, drama series. Alright, so naman po sa ating cat. And then ito, okay, my day. Isama ko na din pala to, no, itong kulay white na sobrang ganda ni Queen Catherine, mga kasambreros, na isa sa mga outfits niya sa Pilipinas Got Talent. So para siyang Korean superstar. Alright, salamat po sa ating Cathin items, ha. Sana po ipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito, mga kasambreros. Ang title natin, Hindi Atin sa Kanya Lang. Psalm 62 verse 11, hindi na miminsang aking mapakinggan o napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan. Sa English po, God has spoken once, twice I have heard this, that power belongs to God. Grabe, no, sobrang ganda, mga kasambreros. Ang Psalm 62 verse 11 po ay makita natin dito yung kumapayong katotohanan na nagsasalita na yung authority, sovereignty, yung power, kapangyarihan, mga kasambreros, na endless, boundless, limitless, matchless, mga kasambreros, ay nasa kay Lord lamang. Hindi atin sa Kanya lang, mga kasambreros. And ang samista dito ay nagde-declare sa atin na kumapa yung God has spoken once and yet it has been heard twice. So nag-echo, no, yung kanyang salita na once na nag-speak ang Panginoon, maririnig ng sangkatauhan, and sometimes mag-echo hanggang sa maintindihan at papasok sa sentido komon ng mga tao makakarinig. And ang phrase na ito ay nag-emphasize ng bigat, no, at saka kahalagahan ng salita ng Diyos. When God declares something, it carries power and authority. Kung pa yung kanyang salita mismo, meron na dong ingredient ng power. May ingredient na yun ng magnet, may ingredient na yun ng binhi, mga kasambreros, na kapag natanim sa puso ng tao na isang matabang lupa, mga kasambreros, ay meron siyang power, may impact siya, natutubo, lalago, lalaki, at saka mamumunga, mga kasambreros. And meron talagang siyang nakalagay na, because the word of God itself has power. The repetition of twice signifies the certainty of God's message. It's as if the psalmist is assuring us that God's power is not just a fleeting thought but a solid truth we can rely upon. So ganun siya, hindi na siya temporary na message or thought, mga kasambreros, no, fleeting, pero solido, firm, mga kasambreros, certain, no, nakatotohanan na pwede nating dependahan. Pwede tayong mag-rely, mga kasambreros, because God's word and His power is reliable. Furthermore, the verse concludes with a powerful affirmation that power belongs to God. So yung conclusion ng stanza, nasasabi ito na yung power, yung kapangyarihan ay sa Kanya, no? Kaya hindi atin, kundi sa Kanya, mga kasambreros. So imagine natin, no, yung pag-create nga niya o paglikha ng mundong ito, ng universe, ng galaxies, lahat ng isda, lahat ng uri ng hayop, lahat ng uri ng halaman, ng prutas, ng land formations, mapaibabaw, mapataas, mapatubig, mapalupa, mga kasambreros, lahat yun, no, with His mere words lamang. So this powerful verse prompts us to explore several key lessons. At ang pinakauna dito ay yung kahalagahan ng pakikinig ng boses ng Panginoon. So paano natin maririnig, no, ang boses ng Panginoon na sa gitna ng pating busy buhay araw-araw, no? Maraming distraction sa paligid, no? Sa social media, sa tahanan, sa kapitbahay, no, sa ating mga family members sa loob ng tahanan, kahit sa sarili natin mismo, no.
minsan may mga naiisip tayo na hindi dapat naiisip, no, na na-anxious tayo mga kasambreros, hindi tayo makapag-isip, yung ating mental aspect ay naapektuhan. So, yun yung ating distractions. But setting aside time to listen to God is crucial. Kung kaya, ano siya, it's a matter of intention talaga kapag tayo po ay gustong makinig at dumulog sa Panginoon mga kasambreros and listen to His voice. Just as David did, we should seek God in prayer, scripture reading, and quiet reflection. By doing so, we can cultivate a deeper understanding of His will and receive His strength. So, ganun po siya mga kasambreros, no? Talagang kailangan nating maglaan talaga ng panahon. And bibihira na lang actually, no? Kasi ang mga tao hindi talagang na-entertain na sila ng social media, na-entertain na sila ng cellphone, kahit mga bata. Talagang kahit sa pagkain, kahit na sa bago pagtulog, minsan nakakalimutan na because of they're really entertained ng cellphones, mga servers at mga gadgets. Kasi pag ang parents, for example, ayaw na maging makulit ang bata, bibigyan nila ng gadget, bibigyan nila ng cellphone para malibang, no? Okay na naman yun mga sus, pero kapag walang disiplina ang bata na kahit na inutusan na sila, ay ayaw nilang sumunod dahil nga kaka-cellphone nila or kaka-gadget. So yun na po yung mali mga sus. Dapat meron silang disiplina. Kasi kapag hindi sila naturuan ng disiplina, nako, ikaw po yung magmumukhang mali at kontrabida kapag sinaway mo na sila sa kanilang mga maling ginagawa. So yung context ng Salmo na ito mga kasambreros, no, 62 verse 11 ay nagsusurround sa atin na in-encourage tayo na maging steadfast, na maging immovable tayo, maging firm tayo mga kasambreros, at saka consistent tayo sa pananampalataya sa lahat ng uri ng problema at trial sa ating buhay. No, just like David, no, we can find refuge at saka kalakasan sa Panginoon during trying times. When doubt creeps in, we must remind ourselves of God's past faithfulness and trust the will that He will continue to guide us. No, ang kahalagaan po dito ay talagang yung ma-remember natin parati yung kadakilaan niya, yung mga great acts, great and miraculous works na ginawa niya sa time nila Moises, nila Joshua, nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob, nila Ezekiel, nila Daniel, nila Jeremiah, and so on mga kasambreros. No, napakadaming miraculous and wonderful acts na parang hindi mapapaniwalaan, but since God did it and recorded sa Biblia, ay maniwala talaga tayo. So when doubt, the importance of remembering and reflecting upon how God has been a source of strength, inspire us to remain hopeful or faithful. So yung verse po na ito ay talagang kailangan natin sa buhay natin, no? In a world of uncertainties, let us hold on to the truth that God is our refuge and strength, an ever-present help in time of troubles. Alright, so naman po in the meantime, naman po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time po mga sumulasan pa. Alam po. I love you.